morning po sa ating lahat. And pwede ba nating batiin yung ating katabi na magandang umaga? Bitiyan natin. Ayan, salamat po sa Diyos. Sa oras po na ito, sa pong kagalakan na magkita-kita po tayo ulit para magpuri, mag-aral ng kanyang salita. Muli po, nagpapasalamat po ako sa inyong panalangin po sa suporta po ng bawat isa. So natapos po naming seminar doon sa Mindoro po. Very tiring pero very rewarding din po na makapagbahagi ng salita ng Diyos, ng pag-asa, ng presensya po ng Panginoon doon sa lugar po na yon. And handa na po ba tayo makinig ng salita po ng Panginoon? Amen. Nandito na po tayo sa chapter 4, sa 1 John. Kagaya po ng ating pag-aaral. Ang pag-aaral po natin is How do I know that I'm a true child of God? Dinidiscuss po natin yung mga evidence, no? Yung evidence ng faith natin. Evidence ng ating relasyon sa Diyos. At sabi natin last time, pinag-aaralan natin to para masigurado natin na tayo ba talaga ay mga anak ng Panginoon. At mapalakas at mapalago pa yung ating pagiging anak ng Panginoon. Kaya last time po, we discussed about paano natin malalaman na tayo anak ng Diyos. Sabi natin, I am walking in the light. I am growing in obedience. I am living in the truth. At today po, I am known. No? I am known by love. Paano mo malalaman na ikaw ay tunay na anak ng Diyos? Ikaw ay nakikilala sa pag-ibig, sa iyong pag-ibig o sa iyong pagmamahal. Kaya ang title natin ngayon is I am known by love. Sabihin nga natin sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, I am known by love. Okay. Alam niyo po, ako nga, galing nga po akong Occidental Mindoro, no? At ang Occidental Mindoro po ay kilala sila sa saan ba sila kilala? Okay, sa Tamaraw po, no? Sa Tamaraw. Kaya paglabas po ng airport doon, may Tamaraw, may ganyan, no? Parang kalabaw. And tayo po, no, bilang isang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, saan ba tayo nakikilala? Yun po yung gusto kong maiwan na tanong po sa atin. Saan ikaw? Saan ka ba nakikilala? No? Dapat ba tayo makilala bilang isang Christian dahil sa tagal nating Kristiyano? O dahil marami tayong talento, gifted tayo? O dahil ba sa posisyon natin sa simbahan? Or dahil ba sa dami ng ating verse? Yun ba dapat ang ating pagkakilala pag tinitignan tayo ng ibang tao? Ano ba yung sabi ni Jesus kung saan tayo dapat makilala? Sabi ni Jesus sa John chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos binibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon naman magmahalan kayo. No? Ang sabi ni Jesus, sabi niya, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kung tayo daw po, Jesus is speaking to His disciple, to His followers. And today po, kinakausap din tayo ng Panginoon. Ano ba yung gusto ng Diyos? Na dapat makilala tayo ng ibang tao. Dapat tayo ay magmahalan. Kung nagmamahalan daw po tayo, doon daw po manonotice na tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? Pag tayo po tinignan ng ibang tao, ng community natin, ng pamilya natin, sa trabaho po natin, o sa school, sa mga nag-aaral, saan po tayo? Ano po ang unang nasa isip po nila? Pag tinitignan tayo ng mga kapitbahay natin, ng mga kakilala natin, ano po ang unang nasa isip nila pag tinitignan nila tayo? Tayo po ba ay nakikitaan ng pagmamahal, kagaya ng nais ng ating Panginoon? Kaya, ito po yung discussion natin this morning po, no? Saan tayo dapat makilala? We should be known by our love. Kaya si John, paulit-ulit niya pong binanggit dito yung salitang
pagmamahal or yung love. Yung love po, binanggit niya po dito 56 times. No, sa 5 chapter, 56 times niya binanggit yung salitang love. Si John, in-emphasize niya yung salitang pag-ibig. Sabi niya, mga kapatid, mga minamahal, mga anak, no, dapat tayong makilala sa ating pag-ibig. Dahil nga, ang Diyos po ang unang nagmahal po sa atin. Okay? 1 John chapter 4, kabinasa natin kanina. Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love. Dapat daw tayo patuloy na nagmamahal kasi mga anak tayo ng Diyos. Ang sino man po na hindi nagmamahal ay hindi talaga totoong nakakilala sa Diyos. Kasi ang sabi ng Bible po sa atin, God is love. And the very expression of God is pinadama niya nung tayo po ay kanyang iniligtas. Alam niyo ba, si God, hindi lang siya nagmamahal. Alam niyo ba yun? Si God, hindi lang siya nagmamahal, kundi ang Diyos po ay pagmamahal. No? Ang Diyos po, He embodied love. Ang Diyos po ay pag-ibig. Ibig sabihin, siya po yung source ng pag-ibig. Sa Kanya po nanggaling yung pag-ibig. Sa Kanya po nagmula yung pag-ibig. Okay? Ibig sabihin, ang Diyos po ay hindi po nababawasan yung pag-ibig niya, hindi rin po nadadagdagan yung pag-ibig ng Diyos, kasi po ang Diyos ay pag-ibig. At sino mang nakakilala sa Diyos ay dapat po nagmamahal. Amen? Kaya paano tayo makikilala sa pag-ibig? Number 1 po, kailangan nating maranasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Experience God's real love. Narinig niyo po ako? Okay. Paano tayo makikilala sa pag-ibig? Kailangan nating maranasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, our view of love affects how we love. Kung ano yung pagtingin natin sa pagmamahal, affects how we love. Kasi yung salitang pag-ibig ngayon, very generic na lang eh. Di ba? Pero, yung word na love dito, alam natin, is yung the highest form of love. Yung agape love. Yun po yung ginamit ni Juan po dito. Kaya, bakit tayo ganyan magmahal? No? Kasi our love is affected by, sometimes, no? Bakit tayo ganito magmahal? Kasi nagmamahal tayo kasi we base our love in our experience in the past. Bakit kayo ganyan magmahal? Ganyan ka klaseng magmahal? Kasi kung paano kami nahal. Kung paano kami nahal ng magulang mo. Kung paano mo naranasan yung pag-ibig na yon. And unfortunately, hindi lahat ng tao is nakadama ng totoong pagmamahal. Tama? And sometimes, may mga tao o yung mga kasama natin in the past, mali yung expression ng pagmamahal nila sa atin. That's why, kung ano yung daladala natin, yun naman po yung binibigay natin. Kaya nga sabi, love people, love people. Ang mga taong minahal ay nagmamahal. Hurt people, hurt people. Yung mga taong nasaktan, nananakit din po. Kasi yun ang kanilang nararanasan. Kaya sometimes, iba-iba yung ating expression ng love. Kasi, binibase natin yung ating pag-ibig dahil sa experience natin. For some people naman, nagmamahal dahil sa example ng ibang tao. Pamagitan ng nakikita nila, napapanood nila sa TV, napapanood nila sa ibang tao, and sometimes ang salitang pag-ibig ngayon ay very yung contractual or negotiational, di ba? Mahal kita kasi mamahalin kita kasi mahal mo ko, or dapat mahal mo ko para mahalin kita. Di ba? Ganun yung pag-ibig ngayon, mababaw, no? And sometimes, ganun ang way ng pagmamahal ng tao. Pero dapat, tayo nagmamahal kasi naranasan natin yung eternal
love of God. The eternal love of God. Tingnan niyo po ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 9 to 10. God showed how much He loved us by sending His Son and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love. Ito ang tunay na pag-ibig. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. What is real love? Not that we love God, but that He loved us first. Yun ang totoong pag-ibig. Ibig sabihin mga kapatid, kung gusto nating malaman, maintindihan yung totoong pagmamahal, based on sa atin lang, hindi natin kayang i-express isa pamuhay yung totoong pag-ibig. Kasi sa Diyos nang galing ito. That's why, sometimes ang tao, para bang magulo yung relasyon ng tao, ng pamilya, ng mga kaibigan, ng mga tao. Kasi sometimes we express our love based on what we have experienced. Nagmamahal tayo based doon sa ating sariling pagkaintindi. Kaya sometimes, di ba, bakit? Sasabi, bakit kaya hindi na-appreciate yung love ko? Eh, mahal ko naman siya. O kaya naman, bakit kaya hindi ako mahal nun? Pero parang siya sabi naman, mahal niya ako. Tama? Kasi we have different expression of love. Kasi based doon sa ating pagkaintindi. Pero sabi ng Bible, this is real love. That we love God, that not that we love God, but that He loved us and send His Son as a sacrifice to take our sin. Makita niyo po dyan mga kapatid, anong klase yung pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig po ng Diyos ay unconditional. Tama? Kasi sabi dyan, not that we love God. Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil mahal natin ang Diyos. Unconditional. Tama? Tama po ba? Naintindihan niyo po? Not that we love God, but that He loved us. Unconditional. Walang kapalit. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi based doon sa ating kung paano natin minamahal ang Diyos. In fact, sabi ng Bible, lahat tayo ay tumalikod sa Panginoon. And sabi ng Romans chapter 5 verse 8, sabi doon, pinadama ng Diyos sa kanyang pag-ibig nung si Jesus ay namatay sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Nung tayo ay hindi pa natin mahal ang Panginoon. Kaya unconditional ang love ng Diyos. Ano pa? Makita natin nature ng love ni Lord dyan. Yung love ni Lord is sacrificial. God gave His Son. God sacrificed His Son para sa atin. No? Ibig sabihin, to love is not easy. It's not comfortable. No? It's sacrificial. Ibig sabihin, sometimes kailangan nating magsakripisyo para maipadama natin yung ating pagmamahal po sa kapwa po natin. Kasi ganun tayo minahal ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ano pa po sabi? We know what real love is because Jesus gave up His life for us. 1 John 3:16. Okay, alam niyo John 3:16, di ba? For God so loved the world. Amazing lang, no? So 1 John 3:16, ganun din. We know what real love is because Jesus gave up His life for us. So, we also to give our lives for our brothers and sisters. Tingnan niyo po mabuti mga kapatid. Paano daw tayo minahal ng Diyos? Ha? Binigay niya yung... Paano tayo minahal ni Jesus? Binigay niya yung buhay niya sa atin. At paano daw natin mamahalin yung kapwa natin? We also ought to give up our lives. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Handa ka bang ibigay yung buhay mo para dyan sa katabi mo? Amen. Praise the Lord. Okay? That's why sino dito naunawaan niya na yung pag-ibig ng Diyos? Na ikaw, tayo, makasalanan, hindi tayo karapat-dapat na mahalin ng Diyos, pero binigay niya yung kanyang bugtong na anak para iligtas tayo. Tama? Kaya naman,
Paano natin papakita yung pagmamahal na ito? Una, kailangan natin ma-experience yung love ni God, totoong pagmamahal. Pangalawa po, we need to exemplify God's real love. Now, God's real love. Ano yung sabihin na exemplify? Isabuhay ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko po, no? We cannot exemplify, we cannot give kung hindi natin na-experience yung love ni God. No? Naintindihan niyo po yan? Kasi sabi doon, we know what real love is because Jesus gave up His life for us, so we also ought to give our lives for our brothers and sisters. Give up our lives. Sacrificial. The nature of God's love is sacrificial. Alam niyo po, itong verse na to, no? So we also ought to give up our lives. Sa madaling salita, ang sukdulang ekspresyon ng pagmamahal is handa kang mamatay para sa kapwa mo. Yan yung yan sinasabi dyan. Bagamat, sa ating konteksto ngayon, ay hindi na siya talagang para bang applicable. Kasi dati, in their context, itong pagbibigay ng buhay para sa kapwa ay talagang real kasi they are under persecution. Para iligtas lang yung katabi mo, para may padama yung pag-ibig mo, kailangan nakataya yung buhay mo. Ganun ang kanilang, ganun kanilang sitwasyon. Kaya parang hindi na masyadong applicable to, no? Pero alam niyo po, nung pumunta ako sa Mindoro, yung mga taong kasi sa Mindoro kasi merong 8 tribes, no? Yung mga Mangyan. At alam niyo ba, ang daming bundok, no? And yung mga tao doon na pinuntahan namin, yung Tawbid tribe, ay galing talaga sila doon sa pinakataas na bundok. Tapos bumaba na sila. May mga nag-share sa kanila ng mga American before. Una, Seventh-day Adventist, yun ang una nag-share sa kanila. Tapos may mga American Christian na nag-share sa kanila. And marami na sila, community, nakakahanga po yung ginagawa po nila doon. Kasi meron silang community ng mga tribe na nag-iipon-ipon sila at ang target nila, nagpapadala sila ng 12 missionaries every tribe at ang target nila ay abutin pa yung mga nandun sa kasulok-sulukan ng bundok sa pinakamataas. At alam niyo ba yung nature ng kanilang pagbabahagi? Kasi itong mga, hindi naman siguro mapapanood to ng mga mga nandun. Pero alam niyo po, nakakatawa din pala sa taas. Kasi may kuryente na, may piso wifi pa. Kaya nakakatawa, abot na sila ng bagamat iba, hindi naman lahat may cellphone, no? Pero alam niyo po, hindi ako makapaniwala na meron pa palang ganitong nangyayari sa ngayon, sa panahon na. Ang nababasa ko lang ito sa sa mission book namin sa seminary. Meron pa palang mga tribe na iba yung mga practices nila. For example po, ang practices nila, yung pag-asawa ng marami. 3, 4. At ang isa po sa kinagulat ko, yung practices nila, pag nanganak yung babae, tapos namatay dahil sa panganganak yung babae, iiwan lang nila sa bato. At hindi na lang iiwan sa bato, pati yung baby na buhay, iiwan nila doon. Hayaan lang nila yun, na mamatay. Sabi ko, nagulat ako. And ito po yung pinakamahirap. Kasi, iba sa kanila, kakilala na kasi yung sinara namin, mga simbahan po yun eh. And ang target nila, para share nitong mga tao na ito. At yung mga tao na ito, most of them, ang dami pa daw doon sa pinakasulok-sulok na doon sa pinakataas-taas na kabundukan. Most of them, takot pa sila, ilang pa sila sa tao. Kaya itong mga tao na ito nagbabahagi ng 12 missionaries. Nahabag nga ako doon sa isang missionary. Sabi niya, Pastor, pumunta ako sa kabilang bundok, nanirahan ako doon, kasama doon sa tribo na yon, kasama ko ang pamilya ko, at bahala na kami sa buhay namin. Sabi ko, nakakaya naman itong pagpapastor ko dito kasi grabe yung kanilang ginagawa nila para sa Diyos. Di ba? And it takes their lives. Pag nagbabahagi sila, most of the time, hinahabol sila ng itak. Most of the time.
At may mga sundalo nga po na humarang din sa kanila kasi ang dami nila pupunta sa at hinaharangan sila, minsan niloloko pa sila ng mga sundalo. Ibig sabihin mga kapatid, no, yung pagmamahal natin sa Diyos, totally ma-express talaga siya sa magitan ng pagbibigay ng ating buhay. Marahil sa atin, hindi na natin ito masyadong feel, no? Pero, mga kapatid, merong mga tao na nagbibigay ng kanilang buhay para ibahagi talaga ang Panginoon. Pero, maybe sa atin, ganito na lang yung natin, no? Ating expression ng love. Helping without expecting a return. Forgiving even when it hurts. Giving time, food, prayer, and presence. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 John chapter 17. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya umibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa magitan ng salita lamang. Kundi patunayan natin ito sa magitan ng ating mga gawa. Marahil hindi na tayo nagbibigay ng buhay, pero for some extent po, experience natin, baka mayroong pagkakataon sa buhay natin, nakita natin ng tao na ngailangan at magbukas tayo ng kamay para tulungan po natin sila. Amen? Ano pa? Basahin nga po natin ito, 1 John 3:15. Anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. And you know that murderers don't have eternal life with him. Marahil yung pagmamahal ay dito natin na-express, no? Ang reminder sa atin ng Bible, ang sino daw po nagagalit, namumuhi sa kanyang kapwa, no? Especially sa kanyang kapwa, mananampalataya, ay ano daw po? Is a murderer, mamamatay tao. Of course, nagagalit po tayo, pero ang sinasabi dyan is yung bang napupuot tayo, yung bang talagang gusto nating gawan naisipan natin na hindi maganda. Kilala niyo po ba si Telemachus? Si Telemachus po ay isang Christian monk, no? Nabuhay po siya nung panahon ng gladiator. Kung pamilyar kayo sa gladiator, ito po yung naglalaban at nagpapatayan. At si Telemachus po, na-experience niya yung love ni God. Nakakilala siya sa Panginoon. And nakatira siya doon sa isolated place. At nalaman niya na mayroong ganitong patayan. Sabi niya, bakit ako nandito sa solitary place, sa lugar na ito, samantalang merong taong mga nagpapatayan doon sa baba because of this game, no? O sports, parang hindi sports parang because of this brutal entertainment nila before. Alam niyo ginawa ni Telemachus? Pumunta siya dyan sa place na yan at tinigil niya yung labanan na yan. At ano nangyari? A take of his life, no? Para pigilan sila. Namatay siya. Pero ang impact ng kanyang buhay, simula that time, na-realize ng mga tao, kasi nag-share din siya na-realize ng mga tao na killing, no, is not worthy, is not pleasing to God. Kaya po, simula that time, natigil po yung ganitong entertainment, yung gladiator, yung patayan. Ibig sabihin mga kapatid, no, to love with words, sabi ng Bible, is not real love. But real love, no, ay makaka-apekto ito sa ating, hindi lang sa salita. Pwede pong magmahal sa salita. No, pwede po. Maganda po pag yung words natin, very encouraging. Pero sinasabi ni John, hindi lang tayo dapat nagmamahal sa salita, kundi sa ating mga gawa. Amen? Paano ba natin mapapakilala ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos? Una po, kailangan natin ma-experience yung love ni God. Pangalawa, exemplify. Ibig sabihin na exemplify, naranasan mo yung pag-ibig ni Lord, at yun naman po isa na sa pamuhay mo. Pero, ang reality, mahirap po talaga. Kaya to love is not by human efforts. To love means to be empowered by the Holy Spirit. Ulitin ko po, no? Yung magmahal ng kagaya ni Jesus, hindi ng sarili mo lang pagmamahal,
yung magmahal na kagaya ng Diyos. Unconditional, sacrificial, not only with words but with action is not easy task. Tama? We need the power of the Holy Spirit. It's not human effort. Kaya, empowered to love by the Holy Spirit. Pinapalakas ng Banal na Espiritu upang tayo po ay magmahal. Magawa natin yung pagmamahal ng Diyos. Nalalaman natin nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nasa atin yung Espiritu ng Diyos. At sa Romans chapter 5 verse 5, ang sabi po, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Ang pag-ibig daw ng Diyos ay ibinuhos. Notice yung word po, hindi lang pinatak. Hindi lang parang tinakal yung pag-ibig ng Diyos, kundi ibinuhos po sa atin. Ibig sabihin, merong nag-uumapaw ng pag-ibig ng Diyos at mararanasan natin yon sa magitan ng Banal na Espiritu ng Panginoon. At nasa atin yung Banal na Espiritu. Ang bunga ng Banal na Espiritu ay pag-ibig. That's why, kung nahirapan tayong magmahal sa kapwa natin, kailangan natin ang pagmamahal ng Banal na Espiritu. Kaya mag-iwan lang po ako ng question sa inyo, no? May mga tao ba sa buhay natin ngayon na mahirap mahalin? O, huwag ka na sagutin. Sa puso nyo na lang. No? Meron ba? May mga tao ba sa buhay natin ngayon na mahirap mahalin? Ang challenge is, patuloy mo pa rin mahalin. O simulan mo mahalin. Tama? Marahil, unang hakbang, mamagitan ng prayer. Pag-pray mo muna. Pero alam niyo po, habang nire-reflect ko yung tanong na ito, may mga tao ba sa buhay natin ngayon na mahirap mahalin? Habang tinatanong ko yung sarili ko, may mga tao ba sa buhay ko ngayon na mahirap mahalin? May naisip ako, siyempre. Pero ang pinaka naisip ko ay yung sarili ko. Diba? Pinaka naisip ko yung sarili ko talaga. Mahirap mahalin yung ibang tao, pero nakita ko rin yung sarili ko na mahirap din akong mahalin. Pero, minahal pa rin ako ng Diyos. At yung katotohanan na yon, na mahirap akong mahalin, pero minahal ako ng Diyos. Kaya naman posible ding ang katulad ko ay magmamahal ng taong mahirap mahalin kasi minahal din ako ng ating Panginoon. Minahal din tayo ng Panginoon. Sabi, tingnan mo nga yung katabi mo, mahirap pa siyang mahalin. So, pwede mo ba sabihin sa kanya, alam mo, mas mahirap akong mahalin. Ano pa? Pangalawang tanong. Kanino ka nag-rely? It's very important. Kanino ka nag-rely? Pag nahirapan ka magmahal, magpakita ng pagmamahal. Pag nahirapan ka para bang binuhos mo na lahat, pinakita mo na lahat. Ang tanong dyan is, kanino ka nag-rely? Sa sarili mo bang kakayanan? Sa sarili mo bang pagmamahal? O sa Banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng nag-uumapaw na pagmamahal? Kaya, mga kapatid, paano ka makikilala? Sa magitan ng pag-ibig. We should be known by our love. Amen? Sige po, tayong lahat po ay yumuko at sandaling manalangin. Let us pray. Aming Ama, aming Diyos, nagpapasalamat kami. Kasi nakita namin yung sarili namin, Panginoon, na hindi kami perfecto. Marami kaming pagkukulang, pagkakamali. Pero, you